Good evening, everyone, and good afternoon if Mrs. K. Garais is there. And I would like, of course, to acknowledge and honor the presence of the parents who are with their children, and Pastor Naomi, if she's there, and Pastor Evelyn. I would Good like to evening. thank. Good evening, pastors, and our best regards. Let us all stay strong, Pastor Naomi and Pastor Evelyn. Salamat po sa inyong presensya at sa inyong pagtitiwala sa ating pong Zoom meetups. At sa bawat isa na finishing generation, we are in a very critical season because we are already in a different dispensation of time. That's why we really need to be more stronger like never before. Kung last year ay strong ka na, ngayon mas lalo tayong maging deliberate at maging intentional na mas lalong maging strong in our inner man, in our spirit, yung spiritual stamina natin ay kailangan palakasin sapagkat nasa ibang kapanahunan tayo na kung kukunting bagay ay ma-alter ang spirit natin, tayo lagi ang lugi, hindi po yan minsan makakabuti sa iyo at sa akin, okay? Finishing generation, let's go in the spirit, come up higher. Right now, pray in the Holy Ghost like never before. Kipalarama sakatalarayanda. Lariboko sokotolarayanda. Fine tune right now. Learn how to fine tune in the spirit. Kula rabaka talareke poposo kotolorobo kotolarayan dalara. Larege baba basa katalarayan dalara maka talarayanda. O katalareke poso kotoloroyondo larabaka talareke momoso kotoloroyondo. Be strong, be strong. Touch the dimension. Learn how to touch the dimension right now. Kula rababa sa katalarayanda laramaka sa katalarayanda. O gababa sa katalara. Lara mama mama katalara kasa katalarayanda lara mama katalarayanda. Oh, Sike Talarayanda. Father, we thank you so much, Lord God, for this finishing generation that you are building by the Spirit and by the word dimension. Lord, thank you that you are building the Christ in this generation that is about to rise up across the nations of this world, and these selected arrows that are here during this Zoom meeting, Lord God, who are around this finishing generation or the end time army of God that who are rising right now across the nation. We know that you are making and fashioning them as a builder in the spirit who see the future and who will sense and detect spiritual movement right now. Thank you, Lord God, that as they rise up, Lord God, as they are pacing with the Holy Spirit, we know and we believe, Lord God, that you are the one who is fashioning them to a whole new level, oh Lord God, of greatness in the name of Jesus. That's why we pray right now tonight, Lord God, that your spirit is now hovering in everyone's life, oh God. We are fine-tuning right now to the current frequency of the Holy Spirit's frequency, oh God, that we are ever being fashioned and formed, oh Lord God, according to the word that is so powerful because we believe and we know that the God of heaven, who is the source of all, is and his word is one, oh Lord God. Thank you so much for this grace, oh Lord God, as a builder in the spirit, as a Christ-like generation, end time army who will protect the kingdom of God and who is going to observe protocol and culture of the kingdom of God. Thank you so much, oh Lord God, that this finishing generation will continually hate unrighteousness, will continually hate everything that is not of the Lord, and will continually hate, oh Lord God, worldliness, and will continually hate, oh Lord God, everything that God hates, oh Lord. In the name of Jesus, as we rise up in the spirit, we will learn how to sense movement and activities in the spirit dimension, oh Lord God, because we are perceiving and believing, oh Lord God, that we are no longer of these natural things. We are no longer of this world, but although we are in the world, but we are no longer a part of this world, but we are a part of the rising generation who is going to take back nations for Christ, who is going to take back domains, who is going to change and negotiate destinies of a generation. As we go together, as we gather together in the spirit, we know, Lord God, that there is a transfer of legacy and there's a transfer of grace from the spirit dimension right now in Jesus' name. Receive your portion. Receive your portion of grace right now. Learn how to tap the grace of the forefathers' life through the forefathers' life, which was been secured
Receive it right now. Learn how to touch it. Believe, have faith that that's your portion. That is your portion right now. Learn how to catch it right now. Expand your capacity, expand your spiritual capacity to receive much more, to receive more. Expand, 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 and extend right now. Receive it, receive, believe that you are a part of this rising generation across the nation of the Philippines and across the world. You are going to rise up as God's workmanship, agent of change, army of the living God, end time army, ferocious, strong, will never be shaken. An army that is not going to be contaminated and intimidated. That is you. That is you. Rise up higher, receive, expand your capacity, receive things in the spirit. Let your eyes be open in the spirit. Let your ears be open right now. He'll learn how to see things around in the spirit. Learn how to hear things around in the spirit, so that these things that is in the spiritual world will be able to bring down a template through you, finishing generation. Rise up higher, rise up, rise up. Receive more. Believe that you are catching up. Believe that you are pacing up with the Holy Spirit. Believe that you are receiving patterns, blueprints, design, strategy, provision, everything that you need for life and godliness is now being accessed by your spirit. Receive it, touch it, learn how to sit with your mind. Learn how to sit in your faith, in your mind right now. What you say in your mind is yours. That's why you really need to be very careful about what is in your mind, because what is in your mind that is you, that you will become. And if the content of your mind is outside from the truth, demolish it, pull it down, let that strongholds be broken in the name of Jesus. Everything that must be in our mind, in our thought pattern, is according to the word, to the truth, to the absolute, because that is the things that is in the heavenly places. Come up higher, church. Come up higher. Oh, finishing generation, end time army of God. Come up higher and learn how to pace with the Holy Spirit. Learn how to extend and expand the capacity that you have, and enlarge your thinking pattern, that you could see and you could access the armory of the living God. When we say armory, every weapons of warfare is there. Every weapon, every provision for our mandate to finish it strong is there. Learn how to access it while you are here. Believe. Believe. Can you believe this? Can you believe this? Learn how to access, learn how to receive things in the spirit. In the name of Jesus, Father, we thank you so much, Lord God, that every spirit of the finishing generation is accessing the armory, Lord, in the heavenly places. And every one of them, Lord God, is are receiving right now blueprint, strategy, design, template, oh Lord God, and patterns, oh Lord God, in the heavenly dimension, oh Lord, that they are going to be able to bring it down on the ground to recover the domains, to recover generations, and to take back what is ours, to take back what is rightfully ours as a church in Jesus' name, because it is written and it is been declared and it executed and legislated in the heavenly places that the earth is of the Lord and the fullness thereof, and therefore we are the one who is going to take back as rightful honor, because we are sons of the living God in the name of Jesus, and the enemy is the squatter. That's why when we appear, the enemy will go. When we appear as a church, as an end time army, as a finishing generation, every time we appear, every time we're around, the enemy has no place at all in our jurisdiction, in our place of assignment, as we rise up in Jesus' mighty name. We thank you. We thank you, Lord God, that we are accessing grace right now. Receive grace right now. Catch, learn how to catch in the spirit. In Jesus' name, in the name of Jesus, amen and amen. Did you receive something? Did you receive something right now? Amen, amen. Thank you, Pastor Nayom. So, ang ating pag-aaralan ngayon is how to protect ourselves from becoming altered.
how to protect ourselves from becoming altered. Hindi muna natin tapusin yung from alteration, from becoming altered or from alteration. Kasi ang medyo critical sa generation nyo ay kunting bagay lang na altered na kayo. Pag ganyan, weak ang spirit. So, kailangan palakasin. Amen ba? Kailangan malakas ang ating espiritu para yung mga bagay-bagay sa kapaligiran na hindi naman deserving na ating patulan ay hindi mo dapat patulan. Ang ating poproteksyonan, ang ating iingatan ay ang pinalalago na karakterya ni Kristo sa ating buhay. Yun ang kailangan at dapat nating pakaiingatan na hindi ma-altered, hindi makontamina, hindi mabawasan at hindi tayo leaking vessel. Kasi mahirap na maging leaking vessel tayo o mahirap na nakontaminado tayo. Every time we are contaminated, nag-uumpisa tayo sa umpisa, akala ba natin, halimbawa yung binilda natin, binilda natin na stature of Christ, kunyari sa percentage, ang dimension ni Christ na binild na natin sa ating sarili ay nandoon na sa, what is that, kunyari 55% na. Tapos nagpakontamina ka, nag-entertain ka ng maling bagay, yung 55% na yun na na-build, nababaliwala yun. Mag-uumpisa ka ulit sa umpisa. And time is so short. Life is so short. Time is so precious. Kaya pakaigihin natin. Ang bawat araw is a day of building. Anong binibuild? The kingdom of God in us and through us. Sino ang kingdom of God? Christ. Christ character, Christ dimension, attitude, Christ thinking pattern, Christ lifestyle, Christ perspective, lahat. Kristo ang ating dapat maibuild sa ating buhay. Naniniwala ba tayo dito? So itong pag-aaralan natin ay kailangan maproteksyonan ang bawat espiritu na ang bawat buhay na meron tayo. Every time we grow Christ, the enemy is not happy at all. Pag nagpo-position tayo araw-araw na ang ibibuild natin karakterya ni Kristo at vigilant tayo nito, determined tayo, deliberate at intentional sa pagbibuild ng pagmamature ng karakterya ni Kristo sa buhay natin, perspektibo ni Kristo, lifestyle ni Kristo, mindset ni Kristo, mind of Christ, ang diablo ay hindi natutuwa. Kaya gagawa siya at gagawa ng kapamaraan na sirain yan na binibuild natin. At hindi tayo dapat na maging casual. Dapat mapagbantay tayo sapagkat ang kapangyarihan ng diablo against us, ang kapangyarihan ng demonyo para ikaw ay sirain, ang nagbibigay lang naman yan ay ikaw, walang iba. Tama ba? Kasi tapos na ni Kristo, sabi nga ng Panginoon, it is finished. Pero every time na may hold sa atin ang diablo, sino ang nagbigay sa kanya ng authority to destroy you? Tayo. Ngayon, sasaraduhan natin yan. Tama ba? Ngayon, bago tayo magtapos, saraduhan natin yan na hold, na platform ng diablo sa buhay natin para nang sa ganon ay hindi tayo nasa roller coaster na pagbibuild. Nakabuild ngayon, maya-maya bago matulog, giniba ang binild na Christ, dimensions and dynamic and character. So, mahirap. Kaya ito yung ating pag-aaralan para tuloy-tuloy ang building. Amen? Don't you know that you are the hope of the nation? Yes. You are the finishing generation and time army because whether you like it or not, if you are consistent in building the Christ, in maturing the character of Christ and the humility of Christ in us, you are going to be a nation builder. So, kasi kailangan ng mga bansa ng builder in the spirit. Hindi mabibuild ang bansa na hindi sa spirito. Yes. Kahit na sinong presidente yan, pag carnal ang presidente, worldly, wala, mabibuild niya worldliness. But we are going to bring down from the dimension of the spirit, the new Philippines. Amen ba? Yan ang katawagan ng ating tribe, ng Golden Harvest. Naalala ba natin ang declaration natin? Lahat tayo aware, di ba? I'm a spirit man, a carrier of Abrahamic blessing. Di ba? Naalala natin yon. A solution to the problem. A solution to the problem ba tayo? Yes, okay. With a heavenly mandate, etc., etc. Yan ang ating katawagan. Yan ang katawagan ng tribe. Nation builder. If we are going to become a nation builder,
builder in the spirit, ibig sabihin, it means that we are a builder in the spirit. Pero because ito yung grace at ito yung anointing, ito yung quota na sinecure ng ating forefathers ni Pastor Abraham Kalunsag at ni from Pastor Israel pa, the founder of Golden Harvest. Ang Golden Harvest is born by the word and by the spirit, hindi by men. Naririnig ba natin ito? Kaya meron tayo ng favor from the Lord. Meron tayo ng lugar. May puwang tayo sa dimension. Kaya hindi pwedeng maging casual ang mga nasa tribe dahil meron pinatatapos sa atin ang Panginoon. Kung natapos ni Pastor Israel ang kanyang kota, natapos ni Pastor Abraham ang kanyang kota, dapat sa generation namin matapos din namin ang aming kota. Sa generation nyo, si Mamala, di ba? Ang kota niya, talagang masipag talaga dapat ang may katawagan, ang mandatong nation builder. Ngayon, ang kota ng generation natin, kailangan tapusin natin strong. At pag pinasa sa inyo ang baton, dapat na nasa maayos kayong posisyon at postura spiritually because this is our mandate to build our nation well. Amen? Agree? So tayo ay magkaroon ng pagbabasa sa salita ng Diyos bago tayo uulagwa sa ating pag-uusapan. Remember, ang ating aralin is how to protect ourselves from becoming altered or from alteration. Kasi pag altered ang spirit, hindi naka-fine-tune sa right frequency, may problema na agad pag hindi ito na-determine. Okay? 1 Peter chapter 3, 1 Peter chapter 3:16. 1 Peter 3:13 tayo mag-umpisa. Now, who will want to harm you if you are eager to do good? But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then, if people speak against you, they will be ashamed when they say, what a good life you live because you belong to Christ. Remember, verse 17, it is better to suffer for doing good, if that is what God wants, than to suffer for doing wrong. Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but he was raised to life in the spirit. Hallelujah. So he went and preached to the spirits in prison. Sa spiritual. Okay, those who disobeyed God long ago when God waited patiently while Noah was building his boat, only 8 people were saved from drowning in that terrible flood. And that water is a picture of picture of baptism, which now saves you, not by removing dirt from your body, but as a response to God from a clean conscience. Take note of conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus Christ. Now Christ has gone to heaven. He is seated in the place of honor next to God. And all the angels and authorities and powers accept His authority. At punta tayo doon sa Ephesians 1, verse 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing where in the heavenly realms. May kulang ba? Wala. Sabi na sa verse 3, sabi ni Paul, all praise to God because the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Ano ito? Past tense ba o present? Past tense. Sinabi na niya, diniklara niya, nilegislate na ito. Ibig sabihin, establish na ito, na lahat ng pangangailangan mo at pangangailangan ko sa spirito ay ibinigay na ng Panginoong Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya nga, Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life. Pag wala tayong Jesus, wala tayong life. Ano ang nandyan, nananalaytay dyan? Ang death. But that's not our portion. I believe everyone here is carrying the life of Christ. Amen? When we are a carrier, if we are a carrier of the life of Christ, may progress every day. Sabi ko nga sa radyo kanina,
Pag-carrier tayo ng buhay, pag buhay ang dala-dala natin, buhay ni Kristo ang dala-dala natin, araw-araw may development, araw-araw may progress, araw-araw may movement ang Christ life na dala-dala natin. Ang halaman kahit bonsai yan, pag chinek mo weekly basis, talagang may movement, weekly yon. Pag yung mayroon ng halaman na everyday ang movement kasi nag-garden ako, ako ang nag-aalaga dito ng mga halaman sa bahay. I check. Sabi ko, ang palatandaan ko na healthy ang halaman, buhay ang halaman, everyday may movement siya. Everyday may progress. Everyday mayroon siya ng tinatawag na changes. So kung buhay ni Kristo ang dala-dala natin, everyday ba may movement sa atin? Everyday ba mayroon ng development, may progress, may changes? Kasi kung wala, patay, walang buhay. Ibig sabihin, death is in motion inside of us. We must not be a living dead na tinatawag because we carry Christ. We believe when we accepted Christ as our Lord and Savior, and as we are deliberately and intentionally growing and maturing the Christ that we received, we accepted, ay kailangan obvious ang movement and development at progress and increase ng kanyang karakterya. Araw-araw. Hindi po yan pag mayroon lang ng seminar. Paano kung ang seminar ay yearly? Eh di yearly lang may movement sa'yo. Eh what is that? 364 days? Kung one day lang ang seminar, 364 days? Paano yun? Hindi tayo dapat mamuhay ng ganon. Okay? So dito tayo sa Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi nga, lahat ng spiritual na bagay na pangangailangan natin ay binigay na sa iyo at sa akin. I-access na natin ito. Sabi niya, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. So pag hindi tayo united with Christ, pag hindi tayo konektado kay Kristo, hindi natin ma-access itong lahat ng bagay na kinakailangan natin to finish our mandate strong. Okay? Sabi sa verse 4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through the Lord Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. Okay? So makikita natin na lahat ng, pag binasa pa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3, that every thing that we need for life and godliness has been given unto us according to our knowledge of the law of who Christ is. So the more that we grow in Christ, the more that we grow in Christ's attitude, in Christ's humility, in Christ's character, in Christ's perspective, or in mindset, or in thinking pattern of Christ, every time we grow, mayroon tayo ng panibagong perspective at ang understanding natin, yun yung access key natin dun sa spiritual blessing na ibinigay na sa iyo at sa akin 1,000 years ago. I-access na lang ng mga Kristiyano, ng mga believer, ng mga kaisa ni Kristo. Kaisa ba tayo ni Kristo? Kung kaisa tayo ni Kristo, therefore, meron ka ng access code sa heavenly realms, sa heavenly wealth, sa heavenly resources. Sinong access code na yan? The life of Christ. Kaya palaguin. Alam nyo bang binibigay na halimbawa ni Pastor Jerry, I'm just laying down foundation before we take off onto this lesson na how to protect ourselves from alteration.
or in other words, from altering our frequency. At na hindi tayo mapunta dun sa decaying state of our lives. At ang laging hinahalimbawa ni Pastor Jerry sa bagay na ito ay pagbata tayo, halimbawa, pagganahin natin ang mga imagination natin, okay? So, take back your mind. Huwag muna dun sa mga requirements. May mga estudyante dito, huwag ka muna dun sa mga requirements, okay? Take back your mind. Ibig sabihin, engage mo dito ang thought pattern, ang kaisipan mo. Nandun ka kunyari sa napakalaking bodega. Sinong nakarating na sa inyo ng mga SNR? Na mga kind of SNR. Hindi lang SM. SNR. Kung makita nyo yung concept ng SNR o kaya IKEA, pumasok kayo doon. Pag bata pang perspective mo, ang una mong maiisip ay pupunta ka sa mga laruan. Ang mga 5 years old. Ang mga 5 years old, hindi yan pupunta sa showroom ng mga kusina. Kasi gusto niya, interested siya sa mga kawali, sa mga sasaingan. Hindi siya pupunta doon. Pupunta siya, isang 5 years old, 6 years old, pupunta siya doon sa mga kusinahan lang. Kalde-kalderohan, mga laruan. In other words, okay? So, pero ang isang 13, 15 years old, 16 years old, hindi na siya doon pupunta. Usually pupunta siya doon sa mga kung artist siya, sa mga drawing book, mga pencils, sa mga coloring, di ba? O books. In other words, lumago na. Pero pag nanay ka na, kumot ng baby, kung nanay ka na, kumot ng baby, pupunta ka doon sa kumot ng baby, pupunta ka rin sa mga kailangan mo ng malalaking kutsara o kaldero, pupunta ka rin, naisip mo, pala kailangan mo ng mga punda, pupunta ka rin. Kung tatay ka at nagkukumpuni ka, pupunta ka dun sa mga tools, sa mga martelyo, mga planer na yan, sa mga drill, pupunta ka doon, di ba? Pag mga tatay na. O, pero pag senior at senyora ka na, iba na ang perspective, di ba? Depende sa perspective na meron ka. Pag merong, nandun ka sa, what is that? Sa dimension, nakadepende sa maturity ng yung stature ang na-access mo na material. Na, gigets ba natin ito? Every time you go, every time you went up there in the dimension, at nandun ka sa, anong tawag dito? Warehouse. Lahat ng blessing kasi binigay na ng Diyos. Kailangan lang i-access. Ang access code natin is the maturity of Christ in us and through us. So every time na nandun ka, ay ibang department ang mapupuntahan mo. Halimbawa, swallowed ka na ng mandate mo, ang mapupuntahan mo, ang ma-access lagi ng spirit mo doon ay ang material para matapos mo ang mandate mo strong. Halimbawa ako, ang maliwanag sa akin, ang mandato ko na I'm going to finish my quota, a part and parcel of this finishing generation na ang na-access ko sa biyaya ng Diyos because of my virtue of connection, honorable connection of sa aking spiritual parents, ay ang ma-access ko doon ay kailangan ma-secure ko to para sa generation. So, ibang department doon ang na-access. Depende sa perspektibo at sa calling o mandate na meron tayo. Pero lahat nandun na. Pero pag nandun ka, huwag kang window-window shopping. Mahalaga ang oras. Pag may word, diretso ka lagi doon sa kung saan. Nakukuha niyo ang ibig kong sabihin? Diretso ka lagi. Ang mga babae kasi, halimbawa, pumunta ng SM. Mag-iikot muna yan. Mag-iikot kahit hindi yan bibili, ikutin na ganito. Ay, teka, hindi na kontento sa presyo. Puli pa tayo doon sa kabilang store. Isang tsinelas lang yan ang bibilin. No, pero 10 store ang pinuntahan. Pero ang lalaki, hindi gaganyan. Ang lalaki, direct to the point. Okay? Martilyo ang bibilin. Diretso yan sa hardware. Diretso sa martilyohan. Walang canvas. Wala. Basta kailangan nila ito. Magkaibang perspective. So, ganun din tayo. Pag nasa warehouse tayo sa dimension, it depends
Paano natin na ang perspektibo natin nag-operate. Okay? Nakuha ba natin? So, why don't you be in this kind of state na very accessible sa'yo ang dimension? Because the spiritual dimension is real and true. Do you believe this? Believe. Para maging life natin ito. It's another world, yet we can be there and at the same time, we're living here on earth. Nakukuha ba natin? Because our God's designed you and me when He created the man, when He created the spirit man, when He created you, and when He created me. Dinesign tayo ng Panginoon na ikaw at ako ay will operate in two dimensions. Makaka-operate tayo sa spiritual realm at the same time mag-operate tayo dito sa lupa. Kaya nga, living in heaven while on the earth. Tama ba? Kaya every time we are operating as heavenward, heavenly people, di binababa natin ang protocol at panggugobyerno ng kalangitan. Tama ba? Kaya ito yung panalangin na let thy kingdom come on earth as it is in heaven. We're living as kings and priests of the Most High. Amen ba? So ito yung tayuan natin. Because every time you appear, the devil know. Because he know who are strategic end time generation. The devil know who are the end time army of the kingdom of God. So, hindi nila binabantayan, hindi binabantayan ng diablo yung sa mga eskwelahan nyo na mga kaisa na mga worldly. Pero sa kanya na yun. Kung mayroon man siyang babantayan ngayon, itong ferocious generation that is about to rise up, na ilalampaso siya. Kaya nga, kailangan natin mas lalong mapagbantay. Mas lalo tayo maging vigilant and maging militant. Hindi lalamya-lamya. Okay? Ang spiritual stamina must be stronger like never before. Kung meron man ng magiging malakas tayo, ngayon yun, sa panahon natin ngayon. Okay? So, ito ay napakahalaga. Ang iba dito na principle, tinuro ko na ito matagal na sa Jubail pa. Kila Sam is here, Kyla, Andre, Margaret, at the rest of the Jubail. Tinuro ko na to sa kanila na hindi sila makontamina at maalagaan nila ito ang spirit. But we will bring this to a whole new level today, okay? So how to protect ourselves from alteration or from becoming in a decaying situation. Dapat aalagaan natin ang conscience. Okay? We must keep our conscience from being violated. Number one, we must keep our conscience from being violated. When we say keeping our conscience from being violated, yung binasa natin kanina, 1 Peter ba yun? 1 Peter chapter 1, verse 1 tayo nag-umpisa hanggang up. We must keep our conscience from being violated. Iyan ang pinakauna na babantayan natin para di tayo mag-decline. Paano nababiolate ang conscience? Halimbawa, matagal nang binababa na kultura sa tahanan nyo na ang paggagamit ng gadget ay meron ng certain time. Pero ikaw, everyday na lang pinapaalalahanan, nagbababad, at sabi mo, yes po, pero you know it, and you know it na binabiolate mo na ang konsensya mo, nagsasalita na, uy, 4 na oras ka na dyan. Ang konsensya mo ay yung parang nagsasalita ikaw sa sarili mo. Ganyan ang boses ng conscience. Nakuha? Iba ang boses ng Holy Spirit. Yung voice of God, voice of the Lord ay parang command, stop. Hindi siya magpapaliwanag, uy, mag-stop ka na kasi ganito, makakasira yan sa mata mo. No, hindi yan boses ng banal na spirito. Ang banal na spirito will command, militant, yung parang hindi ka ma-arrest ka.
na nagagamit ka ng gadget, magbibigla na lang mayroon ng tinig na stop. Alam na alam mo na ang Lord yun. Alam na alam ng conscience mo at ng spirit mo na ang Lord yun. Pero ang boses ng konsensya natin, yung may parang explanation pa, uy, sinabihan ka na ng ate mo, ng mami mo, ng daddy mo na dapat 1 oras ka lang. Bakit nag-ML ka na naman? ML ba yon? LM? Ah, ha? Ano yung ML ba yan? Kapag hindi nyo pa yan na what is that, na digil sa sarili nyo, ay may problema talaga. Hindi ang ML ang may problema, kayo yung may problema. Tigilan nyo yan kasi how you can rise up as finishing end-time army o end-time generation of God kung sa ML pa lang, hindi nyo yan nalalabanan, hindi nyo yan nabibit. Naku ha, ipagpalagay, hindi ML. Game na nakaka-addict. Walang na-addict sa game na nagpatotoo. Ako po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos na na-addict ako sa game kasi maganda po ang resulta nito sa akin. Na-fulfill ko po ang aking destiny, na-achieve ko po natapos ko po ang mandate ko strong. Makakarinig ba kayo sa tingin nyo ng ganyan? Wala. Wala. Hindi yun totoo. Kung may rinig man kayong testimony na ganon, hindi yun totoo. Buti pa ang magpapatotoo. Salamat po dahil ako po ay inaresto ng banal na spirito at ang konsensya ko ay hindi ko pinayagan na hindi masira. Kaya nung ako ay maaresto ng banal na spirito na hindi na ako dapat mag-addicted sa game na ito, itinigilan ko at kaya po ako ay naayos sa mga panahon na ito. Yan ang patotoong tama. Dahil walang na-addict na bubura-bura dyan ng pasalamat sa Diyos dahil na-addict siya. Marami akong kakilala na na-addict sa game at sa gadget na pag sinurvey mo nung hindi sila nakalaya ay mahirap. Mayroon kami ng kakilala ni Pastor Jerry na graduating siya ng medicine. Hindi na siya namin babanggitin ang pangalan. Baka kilala ng iba. Graduating siya ng medicine ang anak, na-addict dyan sa ML at sa isa pang game. Ano po yung daling? Dota at ML, na-addict dyan. At what is that? Yung addicted na talaga siya. At alam nyo, dahil sa pressure ng mga ka-game niya, kasi natalo siya, grabe, hindi niya nakayanan ng pressure, tumalon siya sa building. Gagraduate siya ng March. January ba siya, daling, tumalon? January, tumalon siya. It's totally devastated ang family. Kasi dead on the spot. This must not be your portion, generation. Kaya ganito ko ito pinaglalaban sa espiritu dahil walang dadalhin ito sa inyong kabutihan. So we must keep our conscience from being violated because every time we violate our conscience, we are damaging our spirit. Ano pang platform? Ano pang nabibuild na Christ? Pag damage ang conscience, wala kang mabibuild. Wala ka kasing kalayaan. Walang freedom. Pag damage ang conscience, walang freedom. Pag damage ang conscience, wala kang kalayaan. Fake ang kalayaan mo. Maniwala ka sa akin. Pag damage ang conscience, wala kang kapayapaan. Alam na alam mo that you are violating something inside of you that hindi ka maka-breakthrough. Hindi ka maka-access sa spirit dimensions. Wala kang natatanggap na kapapayagan. Hindi ka maka-fine-tune. Hindi ka makabangon. Gusto mo man mag-rise up pero na-damage ang conscience. Only God can make this conscience whole again. Klarado ba ito sa atin? So, ang mga addicted sa games, be delivered right now. Hate it. Be delivered once and for all. Hindi ka dapat mabandage o hindi po sa games, sa social media. Ganon din. Ang social media ay nagiging platform para ikaw ay ma-deceive. Para tayo ay ma-deceive. Kaya, i-minimize ang paggagamit. Discipline. Maglagay ng disiplina. Ako hanggang ngayon naglalagay ako ng disiplina. Kasi kung hindi, ang physical challenge ko ay mas lalo akong gagapiin. Halimbawa, meron akong kailangan na sagutin.
Every Wednesday and Saturday lang ako nag-open ng Messenger. May schedule ako at mga hanggang 4 lang kailangan ko sagutin. Hindi sabay-sabay pati. Hindi ko kaya sabay-sabay na pindot dito, pindot doon. Kung halimbawa si Kay lang, si Mrs. Grice lang ang kachat ko, siya lang muna. And then pagkatapos niya, isa naman, ganun ang ako mag-chat. Kami nga ni Ate Joanne here. Kami nga ni Joanne minsan sa isang buwan parang 2 beses lang kami minsan mag-chat. Alam niya na, she knew my condition at saka yung kabisihan din pero she knew it. So do not damage your conscience. Kung may katabi ka diyan, sabihin mo, wag mong da-damage ang conscience. Huwag mong pupunitin ang konsensya mo dahil pag punit ang konsensya, ang makakatahi lang, ang makaka-restore back lang dyan ay ang Panginoon. Once we repent, paano ko po maibalik ang damage kong conscience sa parang bago? We need to repent. We need to change. Hindi lang repent. Maraming nagre-repent eh. Lord, patawarin niyo po ako kasi na-addict po ako sa games. So, maraming nagre-repent. Pero ang tanong, may fruit of repentance pa. Kasi kailangan hindi tumigil sa repentance, mayroon ng fruit of repentance. May result ang kanyang pagbabago, ang change of mind, ang pagdidesisyon na baguhin ang mga dapat baguhin. Mayroon ng tinatawag na fruit of repentance. So kung ang nag-repent ka na hindi ka na ma-addict sa game, hindi ka muna hawak ng cellphone at pupunta doon sa game, sa platform ng mga games, ng mga nakaka-addict. As kilalanin nyo, ako pag alam ng mga anak ko yan, may narinig akong sound, anong pinapanood mo? Kahit sa baba ako, bukasan nila, anong pinapanood mo? Ay ma'am, ano ito? Ay nako, demonic ang frequency. Hate it. Ganyan ako. Alam nila yan. Kahit movie. Kasi pinapayagan mo sila manood ng movie. Si Pastor Jerry, pinapayagan namin sila. Kasi hindi naman tayo religious. Tama ba? Hindi tayo religious. We can watch movie. Pero pipiliin ang pinanood na movie. Tunog pa lang, nandun pa lang sa credits, alam ko agad ang background ng mula sa impyerno. Pag sinabi ko sa kanila, ay, ang tunog niyan mula impyerno, isarado nyo yan. Doon lang tayo sa wholesome, doon lang tayo sa hindi makakakontamina. Pero sabi ko, if your spirit is strong, at kaya mo na hindi ka makontamina dyan sa demonic activity, pero bakit pa natin ipagsapalaran? Tama ba? Don't gamble your future, your glorious destiny by just watching a wrong movie. Diba? Ako nanonood ako ng pelikula. Although I'm not a movie person. Alam nyo yan siguro at alam nyo ng karamihan. I'm not a movie person. Pero pag halimbawa si Mama lang may ni-recommend o kaya kasi kailangan malaman na para may update somehow. O si Pastor Jerry mayroon sa akin ng sinend na ganito, ayun. Ganyan, manunood ako except yung mga yung fast pacing except that. Pero hindi tayo religious. Pero ano ang concern ko dito sa bawat isa sa atin as finishing generation, yung hindi ma-altered ang ating mga frequency, okay? So we must be willing to stay until God fulfills His promises unto us na hindi masisired ang conscience. Paano ko po masasabi na napunit na ang konsensya o may damage o seared na ang conscience ko? Wala ka ng kalayaan. Grieve na grieve ka na. Gusto mo mag-rise up, hindi ka maka-rise up. Gusto mo mag-pray, hindi mo na alam kung anong ipapanalangin. Gusto mo mag-umpisa, hindi mo alam kung paano mag-reset or restart all over again. Yan ang palatandaan na may na-damage, may na-violate ka na protocol, certain protocol and boundary of the kingdom of God, of God's government. Kaya titingnan natin na hindi natin ito dapat ma-violate, okay? Maliwanag ba? Nagsasalita ang conscience. Kasi ang konsensya ay siya ang tinitrain ng Word of God at ng Holy Spirit. Ang tinitrain ng Holy Spirit sa iyo at sa akin ay conscience because conscience is in the spirit part, the spirit dimension ng tao. So ang tinitrain, ang binibuild diyan, ang spirit man natin, nandun ang conscience, okay? So ang tinitrain, pag na-build ang ating
spirit man, ang conscience natin na-train. Kaya most of the time, pag build up, pag na-train ang conscience, most of the time, ang nagsasalita na sa atin, ang conscience. Hindi naman lagi ang Holy Spirit. Diba? Hindi tayo babantay. Kaya nga, nilalagay sa atin, pinapamuhay, pinapapractice sa atin, ang panggugobyerno ng Diyos para hindi tayo binabantayan lagi-lagi ng Holy Spirit. Tayo na mismo ang nagpupulis sa ating mga sarili. Kaya nga kailangan disiplinado ang mga army ng Panginoon. Kung gaano ka-disiplinado ang mga natural army, natural military, ganun din dapat at mas higitan lalo na mga army of God. Ang disiplina, 'di ba? Ang mga lalo yung mga elite, yung pagkaka-training sa mga SEAL, sa mga elite forces. Grabing disiplina sa kanila. Pagkain, gupit pa lang, alam mo na elite forces siya. Ang pag tiningnan mo ang mga kwarto ng mga elite forces, na may order. Nandun ang lalagyan ng pencil, ang notebook nila. Nakakita na ba kayo ng kwarto ng mga PMAer? I was privileged to, kasi meron ako ng kaibigan nung dalaga pa ako na mayroon ng anak. Ang isa, kaklase ko sa Divine, nakapangasawa siya ng PMAer, officer. Kasi pag graduate ka na sa PMA, diretso ka officer. 'Di ba may daling diretso ka official pagka-graduate mo ng PMA. So ang kaklase ko nung college na sa management, si Elma, ang napangasawa niya is sa PMAer. Nako, kung gaano kakalat si Elma, kabaliktaran ang asawa niya pag pumupunta ako kasi lagi niya akong iniimbitahan. No, inaanak ko nung dalaga pa ako, inaanak ko ang panganay nilang anak na lalaki. Pag nandun ako sa bahay nila, grabe, ayos na ayos. Akala ko siya ang nag-aayos. Sabi niya, syempre, alam mo na, ang mister ko nandito. Ang kusina nila, kasi lifestyle ng isang PMAer na may order. Kusina nila, ang pag pumasok ako sa kwarto nila, ay grabe, pati kwarto ng anak. Nandun, walang nakakalat na lampin. Walang nakakalat na diaper. Grabe, ay sabi ko nga sa kanya, I salute talaga. Sinasaluduhan ko siya. Sabi niya, kasi ma'am ang tawag sa akin. Kasi ma'am, nung nasa training kami, hindi po pwede sa amin ng makalat. Sabi ko, for sure. Ang mga tsinelas nila sa pintuan, grabe. Yet, military siya dito sa lupa. Paano na kaya ang mga army of the living God na hindi mag-apply ng ganong klaseng disiplina? Yung anak ng friend ko, nung dalaga pa ako nito lahat, ay ang panganay niya rin ay PMAer, lalaki. Ang pangalawa niyang anak, lawyer, babae. Pag pumupunta ako sa bahay nila noon, nung kapanahunan, ay grabe, sabi ko talaga, parang hindi na ako makaupo sa sofa nila. Sabi ko, ate, sino ba nito? Ate kasi ang tawag ko sa kanya dahil nang nagtuturo ako sa Bible School, parang naging kaibigan ko yon. At magaling siya mag-bake. Pag pumupunta ako sa bahay nila, sabihin ko, ate, sino bang naglilinis at nag-uunat? Kasi may damit ang kanilang sopa. Unat na unat, planchado, parang hindi na tuloy ako makaupo. Sabi ko, ate, parang ayoko na maupo dyan sa ano. Dito na lang, pwede ba? Dito na lang tayo sa dining mo kasi medyo leather, hindi magugusot. Tinatawanan ako noon, pati yung anak. Sabi niya, ay, sabi niya, Pastora, nandito kasi yung anak ko, alam mo naman, nandito yun, kaya hindi ako makabake. Sabi ko, ba't di ka makabake? Kasi gugulo ang kusina. Ayaw niya nang magulo. Oh, military siya. PMA, graduate siya ng PMA, Baguio City. Pero sabi ko, oh, grabe. Pag nire-recall ko, itong disiplina na meron ang mga military dito sa lupa, dito lang sa bansang Pilipinas, ay dapat higitan nito ng mga army of the Lord. Dapat mas higit ang ating perspektibo pagdating sa disiplina, pagdating sa pag-i-impose ng lifestyle na kingdom. Kingdom. Kailangan, sabi ko nga, kasi pag pumunta ako doon sa kaibigan ko, sino ang namamalansya? Kasi ang plantsahan nila
mayroon sila doon ng corner talaga ng plantsahan. Sabi ko, sinong namamalansya? Kasi parang ang linis-linis, pati pambahay, pinagpaplansya, yung mga puting t-shirt na sabi niya, ay, ang asawa ko. Glenn, ang asawa ko ang namamalansya, si Elma. Sabi ko talaga, pati mga short na pambahay, paplansyahin. Oo, kasi hindi daw niya kaya magsuot ng gusot-gusot. Grabe, to the highest level. Eh, ang mga nasa kingdom, okay lang, gusutin. Hindi pwede. Higitan natin. Hindi ko naman sinabi na yung mga pambahay ay plansyahin pa. Nakukuha niyo ang perspective na at ating concern dito, yung discipline. So how much more you as a finishing end time generation, rising army of the kingdom of God na hindi magkaroon ng ganitong disiplina. Kaya kailangan talagang makita order, magbigay tayo ng orderliness dahil it shows where we belong. Pag nakita ang lifestyle natin, it reflects, it shows kung saan tayo konektado. Di ba? Pag kasama mo ang mga PMAyer, alam mo agad, ang gupit, ang tikas ng pagkakatayo. Walang PMAyer na ganito. Ay, good morning po, ma'am. Wala. Tingnan nyo, pag makamit kayo ng mga military na mga nag-training, straight yan ang likod, walang baliko. Pag nakipag-usap yan sa'yo, eye to eye, ang mga officer, ang mga opisyalis. Oh, nasubukan ko na kasi eh. Yung anak ng friend ko, pag nakipag-usap, ganyan siya, nakaupo yan, straight. Eh lalo pag nakatayo, straight, hindi man lang siya naggumaganyan, hindi man lang siya hindi, straight. Ang mga tao sa kingdom of God, mga mahihain, intimidated. Tayo hindi, di ba? Hindi dapat. Hindi dapat. Kasi we must not be intimidated by anything because we know our position. So pag nakita ang lifestyle natin, it shows and it reflects where we are belong, kung saan tayo belong. Army of God ba? Priest of God? Oh, King? Kasi King of Kings. Sabi, God, Christ is the King of Kings. Sino mga kings? Tayo yun. Lord of Lords. Sino mga lords? Maliit na L. At may S. Tayo yun. Kings and priests. So, pag nakita ba tayo, masasabi nila na, kaya parang PMA year, may benchmark. Mayroon ng classification. In other words, kilala mo na PMA year yan. Gumraduate yan ng PMA. Kaya pala. Oh. One time I was privileged na nagbiyahe at nakasakay tayo ba yun, Joshua, na galing kami sa, hindi ko alam kung, kami yata ni Pastor Jerry. I don't remember at all. May nakasakay ako na French woman. She is a part of the military sa France. Tayo. Kami ni Pastor Jerry. Ang nasakyan naming eroplano ay yung A380. 380 ba yon? A380 at nakatabi ko yung military na French woman. Sabi niya, naghingi siya ng apology kasi kinakausap ko medyo, sabi niya, I'm not so fluent in English. Sabi ko, yes, I understand. At sabi niya ngayon, nag-share siya na may confusion daw siya. Sabi ko, may confusion daw siya kasi lagi siya nabo-broken hearted. Sabi ko, hindi mo siguro ina-add sa equation ng buhay mo ang God factor. Sabi niya, parang na-challenge siya doon kasi sinabi ko sa kanya, why not try God? Because God is sovereign. Sinabi ko sa kanya. Pero nagtanong ba ako ng mga disiplina ng military training sa France? Ay, grabe. Grabe. Kaya pala sa mga military sa kanila, parang may superiority complex. Yung superior sila. Siya ay babae. Babae yun. But she's a part of the military. Sabi ko, bakit sa dinami-dami ng pwede mong kunin na profession at vocation, napunta ka doon sa military?
Sabi niya, kasi para ayoko na nadi-discriminate ako bilang babae kasi daw may et cetera, et cetera. Pero nagtanong ako ng training, paano training na ginagawa sa inyo? Grabe ang training. Parang more than PMA. Oh, babae siya. Sabi ko, equal ba ang training ng babae at lalaki? Equal. Hindi daw titingnan na, okay, babae ka, i-water down ang training. No, hindi daw. It's the same. So, nakita ko ba, ang mga army dito sa earth ay ganun ang training. How much more ang army in the spirit? Diba? Oh, kaya kailangan magkaroon tayo ng perspective that my calling is sovereign because the one who calls me is a sovereign God, the King of Kings, and I must act as one na hindi basta-basta. Hindi ka naman magyayabang. You must not become arrogant nor bragging things because we are having a pattern of the Lord Jesus Christ na ang humility ni Christ yun ang kailangan palaguin sa atin. But as long as we know our position, we know, we understand our position, we know how to live well in that kind of state of position na binagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nakuha pa natin. Kaya, okay, mag-posture tayo bilang mga, what is that? Kings, royals, regals, the way we relate, the way we behave, the way we carry ourselves. Hindi yung mga ill-discipline. Hindi tayo yun. Kaya nga, pag nakita ang lifestyle natin, agad kung saan kabilong. Kaya nga yung nakatabi ko doon sa, anong papunta kami ng Saudi Arabia, galing kami ng Malaysia, at nag-Qatar Airways kami, nakatabi ko tong French military na ito, pero babae. Kaya pala, iba siya how she relate. Tapos ang order ng pagkain niya, ang iba. Sa amin, sa economy kami, economy din siya. Sabi ko, why is the food that you have is pre-ordered? Sabi niya, because nasanay daw siya na ganun kumaan pagkain nung sa training nila. Hindi niya nag-give up. Ibig sabihin, hindi siya nagbago. The same. She is still in the lifestyle of a military. Ganun ang pagkain niya. Sabi ko kasi, dalawang in-order niya. Tapos sabi niya, sa'yo ang isa. Sabi ko, sige, para matikman ko rin yung food niyo doon sa training niyo. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, I seldom eat meat and fish. That's why. So, sabi ko, you identify. You can identify a person of which he belong. Ma-identify mo kung lion yan or bear yan. Di ba? Ganon din sa mga tao, ma-identify kung ang karga niyan, Christ, kingdom ang pinalalago, Kristo ang pinalalago, impyerno ang pinalalago, demonyo ang pinalalago, ma-identify na ngayon. Naku ha? And I do not want to be identified with hell. I hate it. And I do not want to be identified with demons. I want to be identified as kingdom people, as royal and as regal, Christ, because He is our pattern. He is the role model, a son, diba? Pattern son. So, pag nakita tayo, makita ang countenance natin, anong ma-identify sa atin? Pinalalago ba na Kristo o pinalalago na pagkainggit? It's a demon. So, dapat alam na natin yun. Kaya, every day of our lives, conscious tayo na clear ang conscience, may kalayaan ang iyong espiritu, buoyant, hindi ka agitated, hindi ka anxious, hindi ka nag-worry, parang in bandage. Pag may ganun, may mga na-violate ang ating spirit na mga principle, kaya hindi ka malaya. So receive freedom in the spirit right now. Where there is the presence of God, there is freedom. Kaya pag wala tayong kalayaan, walang presensya ng Diyos. Ganun kasimple. Pag naramdaman mo parang gaping-gapi ka, parang hindi ka makabang, hindi ka maka-rise up, nasaan ang presensya ng Diyos? Hindi naging conducive ang ating buhay sa presensya ng Diyos. So do not violate your conscience, our conscience. We must keep our conscience from being violated or from being seared. Ang haba ng number 1, di ba? Number two, we must have or we must keep a system of lifestyle that allows the Holy Spirit to have His way. In other words,
a lifestyle, a thinking pattern that is very conducive for the Holy Spirit to move in us and through us. Dalawa, two-way. Pino-form tayo at yung na-form natin, na ilipat sa iba, na-impart. Halimbawa, nakasecure tayo ng grace. Grace to teach, grace to build in the Spirit. Yung grace na yan, kailangan maisalin mo agad yan. Tama ba? Mailipat. Kagaya ng ginagawa natin, we are transferring. Nagta-transfer tayo ng grace. Kaya ang mga connected accurately, yun lang ang makaka-receive. Dahil spiritual ito. Hindi porke attend ka ng finishing generation or select arrow, pero hindi konektado ang iyong espiritu, ay makakatanggap ka na ng grace. Sorry, hindi po yun. Connection matters. Tama? Honor matters. Honor, accurate honoring matters. So yan na ano na tayo? Number 2. Okay? We must keep a system or develop a system of lifestyle that allows the Holy Spirit to have His way. In other words, conducive tayo sa sa kilos at galaw ng banal na spirito. Hindi mo kalaban ang Holy Spirit. Ano ba? Naglalaro nga ako. Ano ba itong gumugulo sa isipan ko? Ang Holy Spirit na ang gumugulo. Hinaharang sa paglalaro. Di ba? Tanggalin natin niya. Ano ba? May gumugulo sa isip ko na nagpapa-stop sa akin sa paglalaro. Ano, hindi tuloy ako manalo. Hindi tuloy ako makakonsentrate. Ay, grabe ang Holy Spirit na ang nagbibigay kagulumihanan. So, hindi yon. The Holy Spirit must runs our life. Do you believe? Do you agree with this? Dapat siyang governor natin. Sinabing siya ang governor, siyang leader. Araw-araw, siyang leader. Pero wag naman, sinabi ni pastor, halimbawa, binaba sa Sunday, binaba ng setman sa church, mula ngayon, ito ang lalakaran natin, ay hindi, kasi sinabi sa akin ng Holy Spirit, kasi ganito ay, hindi yan. Hindi magbabiolate ang Holy Spirit, hindi niya iwawalang bahala ang binababa ni pastor, kasi ang si pastor at saka ang Holy Spirit ay dapat iisa. Okay? Paano po pag ibang narinig ko sa Holy Spirit tapos iba naman ang sinabi ng pastor? Dapat sundin pa rin yung kay pastor kasi ang babakapan lagi ni Holy Spirit si pastor. Tama ba? At bahala si pastor, mananagot si pastor sa Holy Spirit pag ibig sabihin pag tinanggap natin ang sinabi ni pastor, yun ang sinunod natin, tama tayo doon. Pero pag nag-violate ka, dishonor mo yung sinabi ni pastor ng setman natin, kasi may narinig ka sa Holy Spirit, yun yung may violation. Nako ha? Hindi tayo religious dapat. God will never violate the divine order. Ano ang divine order? Ang pinaka-head ng church, sino? Ang Panginoong Jesus? Tama ba? At ang Panginoong Panginoong Jesus, ang extension ay ang pastor sa church. Agree? Tama? Naintindihan nito na divine order? At ang sinabi ng pastor ay babakapan yan ng kaharian ng Diyos, ng Panginoon. At dapat tayo doon magpasakop sa sinabi ng pastor sa atin sa loob ng simbahan. Kasi hindi yun iba-violate ng Diyos na divine order. Okay. At we have to live in a higher order, and that is God's government. Priority must be God. Okay? Nakuha? So, in other words, we must have a system to allow God's control, and may freedom si Lord para itama tayo, i-form tayo, at iayos tayo. Nakukuha? Ang sistemang ito ay hindi dapat magsarado ng mga galaw at kilos ng Diyos sa buhay natin. But it will freely, yung free ways ba? Yung the Holy Spirit have His way in us and through us. Okay, what number? Number 3. We need to determine the type of men we associate with.
Ito ang medyo challenging ito. Sino ba ang lagi mong kasama? Baka nagkukuntamina na ng daladala mong Christ. Baka nagkukuntamina ng mga material ng kalangitan, inaalaw mo. Sino ba ang mga lagi mong kasama? Baka nililipatan ka na ng lovers of pleasure, lovers of self, lovers of money. Yan yung mga selfish kind of spirit. Maging careful ka nito dahil mahirap ito. So there are two types of ministry or people, ang mga taong ito, pero hindi na natin ito didiscuss kasi dalawang bagay lang naman eh. Carrier of God's presence and carrier of hell. Heaven, hell, life, death, God, demons. Dalawa lang naman ang talagang magiging, what is that, spirit dynamic ng tao. Walang iba. Pero confused na confused pa ang karamihan. Don't be confused. Do not be confused. Nakukuha natin ito. So, kailangan i-determine natin sino ang lagi kong kasama. Paano po nandun ako sa trabaho? Kaya nga, we really need to be strong kung nagtatrabaho ka na, working ka na, may negosyo ka na, ang mga kliyente mo, halimbawa ay mga carrier of wrongs. We need to be buoyant in our spirit and be very strong. Halimbawa, may mga nakakasalamuha ka na may mga daladalang Jezebelic demonic spirit, Nicolaitans, Cain spirit, and an Absalom spirit. Yan mga spirito na sumisira at nag-alter ng spirito, insecurity, at mga ano-ano pang mga espiritu na dala-dala, lagi mong kasalamuha. Ano ang sikreto dyan? Be strong in the Lord. Learn how to shut down your spirit. Paano po isa-shut down ng spirit ko? Don't believe what they are saying. Lalo na pag hindi sa truth, wala sa absolute. Lahat ng sinasabi nila na wala sa salita ng Diyos, do not accept it as your belief system, as your absolute. Naku ha, ganun lang pagsarado ng spirito. Halimbawa, marami naman akong kaibigan na alam ko carrier ng wrong. Madami, lalo pag may mga invitation. I just keep my spirit strong, buoyant, at ang aking God consciousness ay laging dapat mas makapal na, operate in discernment. Yung sinabi niya, Paul yun sa akin. Pero hindi ko sinasabi, Paul yan ang sinabi mo, hindi ko yan tatanggapin. Apply wisdom. Diba? Keep your mouth shut at discern. Pag huwag kang iinom ng mga sinasabi nila. Don't take what they're saying that is not from the absolute, from the truth. Kahit na gaano pa sila ka-passionate mag-share sa'yo, kahit gaano pa sila ka-persuasive mag-share sa'yo, magbahagi sa'yo ng kanilang mga sinasabi at mga karanasan, pero pag wala sa truth, do not believe it, do not accept it. That is the way we close our spirit. Okay? Paano i-open ang spirit? Believe. Kaya nga, pag ganito, pag nasa ganito tayong meeting of meetups, believe. Open up your spirit. Just believe. There is transfer. Tama? When we connect, there is transfer. Mayroon ng lumilipat na grace, may lumilipat na technology, na strategy, na blueprint, na mga instruction ng Panginoon. May lipat, buhay sa inyo, di ba? Kaya nga, ang laki ng responsibilidad ng tagapagturo ng salita ng Diyos. Alam nyo ba yon? Na kahit na gusto ko nang magwala, kahit gusto ko nang magalit, sasabihin ko, no Lord, Lord, I need your grace na hindi ako makapagwala at hindi ako makontamina. Lord, ingatan niyo po ako na wala akong malunok na mga makakakontamina kasi ang finishing generation, alam niyo ba yun, nakasali kayo lagi sa pagdidesisyon ko. Kasali kayo lagi every time na magdidesisyon ako, Lord, Lord, ang finishing generation. Hindi dapat. Kasi I don't want to be aborted everything that our forefathers secured for us. At by grace and by virtue of connection na na-access natin, hindi ayokong masira yun. Kaya every time na gusto ko nang makalit talagas ng sobra at gusto ko nang ma-offend,
Ay, talaga naman, maalala ko ang Finishing Generation, maalala ko ang kota ko sa mandato. Di ba? Hindi na ako makakapagalit. Sasabihin ko na lang, praise the Lord sa biyaya. Ini-imagine ko na lang, nandun ako sa dimension, I'm part of this end time army. Grabe na active ang aking kaisipan. Wala na dito kailangan mayroon ng shift. May mental shift agad sa akin at ang spiritual fine-tuning ko ay kailangan very strong dahil ayokong makontamina ang inipon ng Diyos sa buhay sa spirito ko na ililipat sa generation. Nakuha ba natin? Kaya mahirap, hindi madali. It's all by the grace of God. Pero kung pag sa akin lang, kaya nga dapat kay Kristo talagang maghari sa buhay natin. Amen? What number are we? Bago tayo. Number 4. Number 4. Okay. We need to keep or develop the ability to deal with personal inadequacies and find mahaba, no? Okay. We need to develop the ability to deal, we need to develop the ability to deal with personal inadequacies. We need to develop the ability to deal with personal inadequacies and find permanent answers for personal excellence. So, ulitin ko ulit, we need to develop the ability to deal with personal inadequacies and find permanent answers for personal excellence. Nakuha? Oo, I need to repeat it once. Okay, one more. We need to develop the ability to deal with personal inadequacies and find permanent answers for personal excellence. So, ang mga keyword, personal inadequacies, permanent solution, personal excellence. Yan ang mga keyword. So, don't stay in a state of your life that, oh, hindi ko yan kaya magawa. Hindi ko yan magagawa. Ay, wala. Ay, hindi na. Wala na. Hindi ko na yan kaya. Aywan ko lang kung kayanin ko yan. Hindi yan excellent spirit. Hindi yan excellent spirit. When we carry Christ, the life of Christ, we have this potential of the spirit of excellence. Lahat ng gagawin natin, lahat ng output natin may excellent. Lahat ng result sa buhay natin ay with excellent. Dahil yun ang buhay natin, di ba? Christ. Pag sinabi Christ, may spirit of excellence yan. Kaya makikita yan sa resulta ng ating tinatrabaho. Hindi bara-barang resulta ta. Pag alam mo nung bara-bara lang ang mga resulta, kasi gaya-gayahan lang yan. Hindi yan secure sa sarili niya. Hindi, mayroon niya ng tinatawag na personal inadequacies. So, ano ang kailangan natin? Ability to deal with personal inadequacies. Ang mga personal inadequacies, pag insecure tayo, pag may problema tayo sa ating mental capacity, mental ayun, thought pattern, may problema. Yan yung mga personal inadequacies. Yung kinukumpara mo lagi ang sarili mo sa iba, that is another personal inadequacies. Na akala mo hindi mo kinikilala na kasalanan, pero dinadala ka sa pagkakasala. Na kukuha ba natin ito? Itong personal inadequacies, pag hindi na-address, pag hindi nalapatan ng tamang solution, ng permanent solution, aakalain ng iyong kaisipan, ang unawa mo at basa mo nito ay hindi ito kasalanan, pero actually, itong inadequacies na meron tayo, dadalin ka sa pagkakasala. Kasi pag insecure, ang gagawin mo, ikukumpara mo ang sarili mo sa iba. At pag kinumpara mo ang sarili mo sa iba, mag-iinggit ka. Buti pa siya, no? Grabe. Gagaling pa lang siya sa ganitong lugar. Ngayon, nandito naman siya sa ganitong lugar. E ano, kahit malibot pa niya ang buong sinukob. Pero kung hindi naman siya kilala sa dimension, ano ngayon ang pakinabang? At the end of the day, hindi rin pala doon sa kalangitan at sa kaharian ang punta niya. Wala. Kaya bakit nyo kainggitan? Sabi ko nga, kung meron ng kaiinggitan ang lahat ng sangkatauhan, bawat individual, ay walang iba kundi buhay ni Kristo na dala-dala natin. Yun dapat. Hindi tayo,
Kaya unawain natin ang dynamic ng buhay. At kaiingitan mo sa mundo na papunta yan lahat sa impyerno kung hindi nila desisyon ng tanggapin ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Anong kaiingitan nyo dyan? Nagtataka ako sa generation ngayon, talaga talaga naman, di ba? Hindi nila tinanggap ang Panginoong Yesus. Lahat yan ay mapunta ng impyerno. Oh, ang dapat, kung mayroon mang maiinggit, sa totoo lang, kung mayroon mang maiinggit, ay yung mga nangangailangan ng buhay na tama at Kristo na dala-dala natin, o bakit mo pa ikukumpara ang sarili mo? Ikaw nga ay solution eh. Tayo nga magdadala ng solution. We are a solution giver. Magkakaroon ng crisis, magkakaroon ng chaos, magkakaroon ng financial crunch, at magkakaroon talaga ng chaos pagdating ng araw. Pero hindi natin yung portion. Ikaw ang may dala-dala ng solusyon sa mga kahenerasyon mo, kahenerasyon natin. 'Di ba? Kaya nga, ano ang i-develop natin dito sa number 4? Personal excellence. Pag sinabing personal excellence, wala ka doon sa you are having an excuses all your life. Ay, sorry kasi hindi ko yan magagawa dahil madami pa. Alam mo naman, busy-busy ako, ang daming excuse. Hindi lang mapalago si Kristo. Tingnan natin. Ako, alam nyo ba, sa mga anak ko, alam yan ng mga anak ko, hindi ako namimilit. Hindi ako, pero pag nangangailangan na, pag kailangan na i-take back ang mga desisyon nila, I'm taking back the way they decide. Pag nakikita ko, impyerno na ang pupunta nila, pero pag ayaw talaga, sige, itry mo kung munang mapaso sila. Sige, pag napaso, babalik at babalik yan sa'yo. Pero bakit pa mapupunta dun sa pagkapaso? So don't make any excuses na pag alam mo naman ang papuntahan nito ay personal excellence. Okay? Take time to develop the skillfulness in every area. Yung honing your skills, i-recognize your skills. Saan ba ikaw may skills? Pag nanay, all around naman yata eh. But master of none. Pag nanay ka, o kaya tatay, o kaya magpapamilya ka, magbibuild ka, talagang kung lahat ng kailangan mo na skills, gagawin mo. Pag mag-umpisa, pag susulsi, pag napunit ang damit ng bata, sino asahan mo magsulsi? Wala. O, skills yan. Lahat ng mga nakita mong skills. O, magbabalot ng gift, skills yan. Kailangan maaral mo yan. Pag-organize sa bahay, pag-create ng sistema sa loob ng bahay, yung tipong kahit isang linggo hindi linisan ang inyong bahay, ay malinis pa rin tingnan. Ginawa ko yun sa bahay namin. Fake na nakalinisan pero hindi halata. Kasi may sistema. May ginawa akong sistema sa bahay. Lalo na nung nasa abroad kami, I created a system na kahit 1 week di kami naglinis, hindi halata hindi kami naglinis. Paano po yun? Paano po yun? Dahil nag-create ako ng system na talagang ito, isa doon na in-establish ko sa namin sa bahay. Lalo na ako kasi ang aking kapartner ay sabi niya, sige, ikaw ang bahala sa, pag-organize sa bahay. Kung ano ang kinuha, halimbawa kinuha ng pencil, mayroon kami ng 2 station na lalagyan ng pencil. Ayokong nakakalat ang pencil, ibalik yan doon sa pinagkuhaan mo. Gunting, ibalik yan doon sa, hindi po pwede dahil alam nila magsasalita ko dahil order ito. At sila mahirapan, hindi naman ako. Dahil in-implement ko na, diniklara, tuwalya, dapat ilagay, ibalik. Walang magkakalat na, wala kang makikitang gamit na hindi nakalagay sa tamang pinaglalagyan. Alam mo ba yung system na yan? Yung klaseng pag-organize na yan ay kahit na hindi mo nilinis ang iyong bahay ng 1 linggo, hindi halata na madumi na pala. Kasi walang kalat. Kahit na ang linis-linis ng bahay mo, pero ang daming kalat, pag tiningnan mo parang hindi nilinis. Di ba? Nakita ba natin? Isa rin yun. Isa sa what we carry. Depende yun sa carry ng isang individual na nakatira dyan sa bahay. Okay, so develop the ability to deal with personal inadequacies and find permanent solutions or answers for personal excellence. Ang ating objective dito is personal excellence. Okay, take time to develop or hone your skills.
Ano ba ang katawagan sa iyo? Halimbawa, kung ang katawagan sa akin ay magsalita, boses ng Diyos, so nag-aaral ako talaga ng vocabulary. Intentional. Deliberate ako sa pag-aaral ng vocabulary. Deliberate ako sa pag-familiarize ng mga text sa Bible. Hindi ko minimemorize, pero at least man lang ma-familiarize ko saan na nga ba itong conscience na ito. Ma-familiarize ko. Deliberate ako niyan. At alam niya ni Pastor Jerry na on a daily basis, I read my Bible. Kung hindi sa umaga, sa gabi, kailangan ko. Hindi ako religious to, pero naging habit ko yon. Nag-enjoy kasi ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero pag sinabihan ako ni Pastor Jerry, ay, gabi na, magbabasa ka pa niyan, matulog ka na. Siyempre, hindi ko i-insist ang gusto ko. Hindi, word of God ito kaya. Sabi nga natin, tinatanggal tayo. Pag sinabihan niya ako na gabing-gabi na, bukas ka na lang niya magbabasa, sinusunod ko. Kasi kinikilala ko na boses yun ng Diyos sa buhay ko. Hindi ako mag-insist, hindi mo ba alam, salita ito ng Diyos na binabasa ko, bakit mo ako pinapakialaman? Hindi yun honorable, di ba? So pag sinabi niya ni Pastor Jerry ay, may daling gabing-gabi na, bukas mo na lang yung basahin na binabasa mo para makatulog ka na. Sinusunod ko yun, hindi ko yun tinutuloy. Pero it is my habit na ayoko lumipas ang araw, parang hindi kumpleto ang araw ko na hindi ako nakabasa ng passage sa Bible because hindi dahil sa religious na-excite ba ako? Parang excited ako na nababasa ko to. Lalo pag at the middle of the day mayroon nang na tanggap ang spirit ko na word, talagang kailangan ko ito basahin at aralin. May ganong klaseng paghuhon ng skill. Since na kailangan boses ako ng Diyos, di ba? You are a voice of God. We need to be a voice of God. Amen ba? The church must be the voice of God to the society, to the next generation. Kaya kung mayroon man akong ihuhon sa sarili ko ay yung vocabulary pagdating sa fluency somehow ng English kasi hindi natin alam pag ang iba sa inyo, ang partner in destiny ay mga foreigner na kingdom ang values. Hindi yung mga lost. Kingdom. Okay. Alas 8 na, itutuloy natin ito sa susunod na pagkikita-kita natin. Mayroon ba tayong tinanggap ngayon? Okay, wrap up natin. Ang number 1, we must keep hindi ko pala nabasa sa inyo ang objective natin. Sa susunod na lang, okay? We must keep our conscience from being violated. Do not violate your conscience. Okay. In other words, maging mindful, maging conscious. Yung God consciousness ang pairalin. Number 2, we must develop a system of lifestyle. Keep the system of lifestyle that allows the Holy Spirit to have His way in us and through us. Number 3, we need to determine the type of men or association or friends we associate with. Sino ba ang lagi mong kasama? At anong klaseng espiritu ang mga nag-ooperate sa kanila? At anong technology ang ginagamit mo to open and close your spirit pag silang kasama mo? Kasi doon nag-uumpisa ang alteration. At magbibigay tayo ng mga practical na determination na para malaman natin, altered na bang spirit ko? Nasa decaying o declining situation na ba ang aking spirit man? O wala? O hindi? O nandun ba ako? Nagpa-progress ba ako? Yun ang pag-aaralan natin para makita natin if we are progressing or if we are declining. Makuha ba natin ito? So as an army and time army of God, we need to be more vigilant like never before and to be more stronger like never before. This time, ikaw at ako, o lalo na yung generation nyo, napapasahan ng baton na meron ang generation namin, sa inyo ipapasa, you need to finish this strong. Because kung kayo at ang inyong mga anak ang magiging last lap runner, kailangan yung galingan. The pressure is on, sabi ni Sarah. Sarah is there. Sabi niya po, Mami Glenn, the pressure is on. Really, I feel that pressure nung kinausap kami noon ni Papa Lo. Grabe.
hindi ko alam na that year ay re-report na siya sa Panginoon. I feel the pressure that is on us, on our generation. Kaya hindi pwede na mag-misbehave. Hindi pwede na maging casual ang pamumuhay. Hindi pwede na hindi maging mindful kasi may mandato na sinalo at tatapusin ito na may kalakasan sa Espiritu. Amen? So let's all pray right now and receive more from the Holy Spirit. Father, we thank you so much, Lord, oh dear Holy Spirit, of what you have been transferred unto us right now by the Spirit and by the virtue of connection. We believe, oh Lord God, that the technology from heaven, oh Lord God, is now being transferred unto our spirit. And we will learn how to build in the spirit well, oh Lord God, with the spiritual stamina and strength that comes from above in Jesus' mighty name. Thank you, Lord God, that we will learn how to see pictures in our mind. We will learn how to see movements, Lord God, in our spiritual eyes. And we will learn how to see and hear activity in the heavenly places, oh Lord God, with our spiritual hearing ear in the name of Jesus. Oh Lord God, open our spiritual eyes, open our spiritual ears so that this portion, oh Lord God, will be expanded, will be extended, Lord God, in us and through us in Jesus' mighty name. Oh, we thank you so much, Lord God, that this technology of a builder in the spirit, the Lord, is about to be transferred to a generation in Jesus' mighty name. Lord, we believe that they are going to receive as well the grace to secure this grace for a generation in Jesus' mighty name. We give you honor and we glorify you for the life of this finishing generation that you are going to strengthen to a whole new level, O Lord God, and bringing them, O Lord God, in the dynamic of the Spirit, in the dimensions of the Word and the Spirit, O Lord God. A revival of the Spirit and the Word shall be the portion of this finishing generation, the end time army of the kingdom of God that is going to, Lord God, not to be intimidated, but they're going to rise up higher as militant, ferocious, and strong in Jesus' mighty name. Oh, we thank you, Lord God. Thank you for this finishing generation that will operate, who will operate in the spirit of discernment. They will recognize things in the spirit. They will recognize activity of the spiritual activity. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.